Sa Biblia, maraming bagay ang maaaring pumigil sa isang tao sa kanilang layunin o misyon sa buhay, kabilang ng empowerment for service o ang pagpapalakas upang magsilbi. Una, ang kakulangan ng pananampalataya, isang pangunahing hadlang tulad sa binanggit na nagsasabing ang pananampalataya, kahit kasing liit ng buto ng mustasa, ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihang magtagumpay. Pangalawa, ang kasalanan ay naglalayo sa atin mula sa Diyos, kaya't ipinapakita sa Isaiah chapter 59 verse 2 na ating mga pagkakasala ay naging hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Pangatlo, ang mga alalahanin at takot sa buhay ay maaring magpigil sa atin mula sa pagtupad ng ating misyon. Pinapayuhan tayo na huwag mag-alala kundi magdasal at magpasalamat upang matamo ang kapayapaan ng Diyos. Pangalawa, ang hindi pagpapatawad sa iba ay isang sagabal sa ating paglilingkod tulad ng sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15 na kung magpapatawad tayo sa iba, ang Diyos ay magpapatawad din sa atin. Panghuli, ang pagiging makasarili ay magiging hadlang sa tunay na paglilingkod. Itinuro na magpakumbaba at tignan ang iba bilang higit kaysa sa ating sarili. Ang kakulangan ng pagkalima sa kalooban ng Diyos ay isa ring dahilan kung bakit hindi tayo maglilingkod ng buo. Subalit sa Ephesians chapter 2 verse 10, tinutukoy na tayo ay nilalang para sa mga mabuting gawa at sa pagtanggap sa kanyang kalooban. Nagkakaroon tayo ng lakas at gabay upang magsilbi ng tapat at masigasig. Ang saloobin, kasalanan, takot at makasariling pananaw ay mga hadlang sa ating paglilingkod, ngunit sa pananampalataya, pagpapatawad at pagtanggap sa plano ng Diyos, makakamtan natin ang tunay na empowerment para magsilbi. Ang Acts chapter 1 verse 8 ay nagsasabing tatanggap ang mga alagad ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu upang maging mga saksi ni Jesus sa Jerusalem, Judea, Samaria at hanggang sa katapusan ng mundo. Utilizing your spiritual gifts now means actively engaging in the talents and abilities that God has given you to serve others and fulfill His purpose. Whether it's through teaching, encouraging, helping, or sharing, the gospel is about stepping out in faith and using your gifts to make a positive impact in the lives of others and glorify God. Each person has a unique role to play, and now is the time to actively participate in His work, whether it's within your community, church, or beyond. Don't wait. Use your gifts to serve and be light to others. Unveiling the gospel and witnessing for Christ means sharing the good news of Jesus Christ with others, revealing the message of salvation, hope, and love found in His life, death, and resurrection. As followers of Christ, we are called to boldly proclaim His truth, not only our words but also through our actions. This involves telling others about God's love, how Jesus' sacrifice offers forgiveness and eternal life, and inviting them to receive the gift of grace by living as Christ's witnesses. We reflect His love and character in our daily lives, demonstrating His power to transform hearts and lives. Through this, we fulfill the Great Commission to go and make disciples of all nations. Unleashing your potential through total obedience means fully surrendering to God's will and following His guidance without hesitation. When you choose to obey God's command and trust His plan for your life, you open yourself to the fullness of His blessings, purpose, and transformation. Obedience allows you to grow spiritually, develop your gifts, and fulfill your God-given destiny by yielding to Him completely. You unlock the power to accomplish more than you could on your own, knowing that He will equip you and lead you every step of the way. Total obedience leads to a life that reflects God's will and brings glory to His name.